we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa'yo, partner. October na. Countdown to your birthday! Uy, yung Oktubre, sinalubong ng dagdag presyo. Bakit ang bilis mo namang Sa LPG. Bawiin yung birthday, LPG agad. Ay, mga October babies, ha? Yun, Yun na tapos nga. sa LPG, may dagdag presyo. Tapos sa produktong petrolyo naman, may dagdag bawas. May dagdag presyo sa diesel at may bawas naman kahit papano sa gasolina. Naku, yun na lang yung inaabangan every week eh. And nung weekend partner, tayo ay na-enlighten kung ano nga ba ang artificial intelligence. Naku, AI. Ibabahagi sa atin yan mamaya. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sinalubong ang buwan ng Oktubre ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. October 1 nang ipatupad ng ilang brand ng LPG ang 2 pesos hanggang 3 pesos and 75 centavos na price increase sa kada kilo nito. Kasama na raw sa dagdag presyo ang value-added tax o VAT. Epekto raw ito ng pagtaas din ng presyo sa world market. Sa presyo naman ng produktong petrolyo, tataas din ng 20 to 40 centavos ang presyo ng diesel. Pero may rollback sa presyo ng gasolina na 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos. Habang ang kerosene may bawas na 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro. Epektibo ang oil price adjustment bukas na po yan, October 3. Sa monitoring ng Dagupan City Veterinary Office, ilang linggo lang nararanasan ang kakulangan ng ibinebentang karne ng baboy sa syudad ng Dagupan. Dahil sa wala ng supply ng baboy sa Dagupan City, sa ibang probinsya na umaangkat ng baboy ang mga negosyante. Bunsod daw ito ng pagtama ng African Swine Fever o ASF sa mga alagang baboy sa ilang bayan sa Pangasinan at Karatig Probinsya. Kung magtutuloy-tuloy ang pagtama ng ASF sa mga alagang baboy sa iba't ibang lugar, inaasahang magtutuloy-tuloy rin ngayong bare months ang kakulangan sa supply ng baboy. Ilang depektibong timbangan bistado ng Market Division sa Calasiao, Pangasinan. Nagkatutok live si Claire Lacanilaw. Claire? Good morning CJ, good morning mga kapuso. Andito tayo ngayon sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan at kasabay nga ng mahigpit na monitoring sa presyo ng iba't ibang produkto dito ay mahigpit ding binabantayan ang mga ginagamit na timbangan ng mga negosyante dito sa pamilihan. At para malaman ang mga monitoring na ginagawa ng otoridad, makakasama natin ang Calasiao Market Supervisor ng Calasiao, walang iba kundi si Sir Teddy Tulyao. Good morning sir and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello, good morning po. Good morning po sa lahat ng mga televiewers. Good morning po lahat. Okay sir. Sir, kamusta naman po yung monitoring natin dito sa pamilihan when it comes sa mga timbangang na ginagamit ng mga negosyante dito? Nagsasagawa kami ng aming monitoring, hindi lang 2 beses sa isang buwan. Chine-check namin yung mga timbangan kung they are in good condition at saka minomonitor namin bawat timbangan dito sa ating public market, especially sa ating mga nagtitinda, lalo na dito sa bigasan dahil siyempre may panukalang ating mahal na Pangulo na magkaroon ng 41 at saka 45 na presyo ng bigas. Kaya dito sa ating public market, sa ating Calasiao ay ating pong makikita o masusumbungan ang ganun pong presyo.
Okay, sir. Kasabay nga, sir, ng mahigpit na monitoring natin sa pagpapatupad ng presyo sa kada kilo ng bigas. Sir, gaano po kahalaga, sir, na regular po nating binabantayan o minomonitor yung sa timbangan, sir, na ginagamit po ng ating mga negosyante? Upang ma-assure natin sa ating mga market goers, sa ating mga mamimili na nasa tamang kalidad ang ating mga timbangan at naka-good condition ang mga ito, upang sa ganun ay hindi naman tayo nadadaya, at saka kung meron man ay pag-alam nila sa amin, ibigay alam nila sa amin upang matugunan po namin ito. Okay, sir. Sir, paano naman po malalaman ng ating mga mamimili na yung timbangan ay accurate o tama po yung timbang? Naglalagay tayo ng sticker yearly sa ating mga timbangan upang sa ganun ay makita ng ating mga market goers na lahat ito ay dumaan sa monitoring at checking at ni-registered natin ito sa ating EO Division Market. Okay, sir. Sir, mensahe at paalala na lang, ano po yung mga dapat gawin ng ating mga negosyante, maging sa ang ating mga mamimili ngayong namamalengke dito sa pamilihan? Maging aware tayo, at saka yung mga ating mga vendors, ingatan po natin ang ating mga timbangan. Siyempre, nasa proper handling yan. Huwag natin masyadong ibagsak, at kailangan ingat para sa ganun ay hindi magkaroon ng depekto ang ating mga timbangan. Okay, maraming salamat, sir. At mga kapuso, nakasama natin ang Kalasyaw Market Supervisor, walang iba kundi si Sir Teddy Tulyao. At yan muna ang latest dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Tapos na ang konstruksyon ng 2 kilometrong farm-to-market road na ginawa ng DPWH sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Isa ang Barangay Alitaya sa may malalawak na taniman ng palay sa bayan. Batay sa program of work ng proyekto, napaaga ang pagbubukas ng farm-to-market road dahil sa Oktubre pa sana o ngayong Oktubre pa sana ang target completion nito na pinondohan ng 29 milyong piso. Ayon sa mga magsasaka, ang dating 40 minuto hanggang 1 oras na biyahe patungo sa mga rice miller, ngayon nasa 20 to 30 minutes na lang. Nananawagan ng hustisya ang mga kaanak ng isang OFW na tubong barangay away sa Jacinto, Pangasinan. Natagpuang patay ang 32 anyos na OFW sa Saudi Arabia na si Marjoret Garcia. Nakitaan ng mga saksak sa katawan. Wala pang impormasyon ng pamilya ng biktima sa detalye ng mga pangyayari. Samantala, nagkikipag-ugnay na ang OWA sa ibang concerned agencies para mabilis na maiuwi sa bansa ang mga labi ni Marjoret at sa investigasyon ng kaso. Sa isang video, makikita ang paghabol ng mga kawani ng Land Transportation Office sa isang van sa bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan. Bahagi ito ng hot pursuit operation ng LTO matapos umanong hindi huminto ang van ng parahi ng ahensya para sa inspeksyon. Lulan ng mga pasahero ang van na patungong Urdaneta City. Inabot ng tinatayang 30 minutes ang habulan bago na corner ang driver. Tumalon pa raw sa tulay ang driver. Hindi naman daw siya nasaktan. Patong-patong na violation ang kakaharapin ng driver. Nadiskubre ng LTO na kolorum ang van. Tiniyak ng otoridad na dumaan sila sa tamang protocol bago magsagawa ng operasyon. Sinisikap ng Mornings with GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver ng van. Signal number 1 nakataas sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon dahil sa bagyong Jenny. Tutukan sa report. Mga kapuso, lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Jenny. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Asahan ng malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo 665 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng sa Huwebes maglandfall ang bagyong Jenny sa southern Taiwan. May maliit din itong tsansa na lumapit sa Batanes.
Sa gabi ng Huwebes o umaga ng Biyernes, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Jenny. Bukod sa Bagyong Jenny, nagpapaulan din ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang pinalakas nitong hanging habagat. Ngayong umaga, asahan na ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Ilocos Region at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy at magiging malawakan pa ang pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang heavy rains sa ilang lugar kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Libreng sakay hatid ng lokal na pamahalaan sa mga estudyante at manggagawa na apektado ng madalas na pag-ulan. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Stranded ang ilang estudyante at manggagawa dahil sa malakas na buhos ng ulan kahapon sa Dagupan City. Naging pahirapan ang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Karamihan, wala nang nasakyan pa uwi na agad binigyang pansin ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa pamamagitan ng libreng sakay. At gumawa sila ng paraan para tawagan yung mga GSO at ang CDR para mag-akot ng tao ay uwi sa bahay nila yung time na yun. Sa loob ng 7 araw, 2 beses nang naranasan ang pagka-stranded ng ilang pasahero dahil ito sa heavy rainfall, dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, hindi normal ang rainfall amount na naitatala nitong nakalipas na mga araw. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. EAC Generals ipinalasap ang ikatlong sunod na talo sa Letran Night, 75-65. Tunghayan sa report. Nagsanib puwersa sina King Gortiza at JP Maguliano upang paunahan ang Emilio Aguinaldo College sa kanilang panalo kontra defending champion Colegio de San Juan de Letran 75-65 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99. Hawak ngayon ng EAC ang 2-0 win-loss card habang bumagsak sa 0-3 ang Letran. Pumabada si Gortiza ng career high na 23 points na sinamahan pa ng 6 rebounds, 3 assists at 1 steal. Naiukit ng JRU Heavy Bombers ang kanilang ikalawang panalo matapos talunin ang Mapua Cardinals sa NCAA Season 99 sa score na 70-61. Nalasap ng Mapua ang kaninang unang talo sa torneo. Tinanghal na player of the game si Patrick Ramos na nakapagtala ng 18 points at 9 na rebounds. Sa third game ng NCAA Season 99, pinataob ng San Pedro Red Lions ang Benil Blazers sa score na 83-77. Lumobo pa sa 20 points ang kalamangan ng San Beda noong first half. Sinubukang humabol ng Blazers pero nanaig ang mga scorer ng Lions sa pangunguna ni Jacob Cortez. Abangan sa Martes, 2 p.m. ang game ng Perpetual Altas versus Arellano Chiefs at San Beda Stags kontra sa Lyceum Pirates. Live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Artificial Intelligence o AI at mga epekto nito naging sentro ng GMA Masterclass. Silipin niyan sa report. Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI Sportscasters. Kasunod ng paglulunsad sa kauna-unahang AI sportscaster ng bansa na sina Maya at Marco, nagsagawa ng GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy at GMA Regional TV para maunawaan at mapag-aralan ang artificial intelligence technology at ang impact nito. Pagtitiyak ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, walang empleyadong mawawala ng trabaho dahil sa AI at mananatiling best asset ng kumpanya ang mga empleyado nito. Bumuo na rin ng committee para pag-aralan ang AI technology at magiging guidelines para dito. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kabilang sa speakers ang data analyst at technologist na si Dominic Vincent Ligot na nagpaliwanag kaugnay sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Nagsilbering speaker si Shasivan Johari, isang multi-platform news innovation lead editor ng media organization sa Malaysia.
pati na ang reporter na si Mav Gonzalez na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggamit ng AI ng isang media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Kabilang din sa speakers, sina UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini at GMA Integrated News Digilab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Ipinakita rin sa masterclass kung paano nabuo ang AI sportscaster na si Maya at Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga tourist spots sa barangay planong isama sa tour package sa Vigan City. Tunghayan natin yan live na Ivy Hernando. Good morning, Ivy! Joanne, marami pang produkto at historical sites sa Vigan City ang ngayon nais ipakilala at maging bahagi ng patuloy na pag-usbong ng turismo at magagawa yan sa pamamagitan ng barangay mapping. Kinikilala ang Vigan City sa buong mundo dahil sa mga estrukturang ipinamana ng nakaraan. Mga estruktura at artifacts na patuloy na nagkukwento sa mga kaganapang hindi lang dekada o siglo, kundi libong taon na ang nakalipas. Ang lahat ng ito, bahagi ng patuloy na pag-usbong ng turismo sa lungsod at sa lalawigan. Batid ng city government na pinadapa ng pandemya ang sektor ng turismo na ngayon lamang nakababawi. Upang lalong maiangat, pinag-aaralan ang promosyon ng mga produkto at historical sites o ruins na makikita sa mga barangay ng lungsod. Para makita natin kung ano pa yung possible na pwede natin i-develop para gawing another tourist attraction. Yung mga turista natin mas tatagal pa at magstay pa ng longer dito sa Vigan, di mas makatulong pa sa ekonomiya natin dito. Magsasagawa raw ng barangay mapping ang city government. Ibig sabihin, pag-aaralan ng mga barangay na maaaring isama sa itinerary ng mga turista na maaaring mapasyalan maliban sa mga kilala ng tourist spots. Gaya na lamang ng pagbisita sa mga paggawaan ng cornic, vegan tiles, makita kung paano niluluto ang bagnet at paggawa ng garlic longganisa. Because yung mga turista pwedeng puntahan yun, aralin kung ano yung history ng isang place or ano pa yung mga products na pwede nating pagmalaki. Joanne, ayon sa city government, mahabang talakayan rin ang isasagawang barangay mapping dahil halimbawa na lamang kapag isasama na ang lugar sa itinerary ng mga turista ay kailangan na rin itong isama sa ruta ng mga kalisahan at toursicle kung saan nagsisilbing tour guide ang mga tricycle drivers at kutsero. Yan muna ang latest dito sa Vigan City. Joanne? Maraming salamat, Ivy Hernando. Iba't ibang longganisa dishes ibinida sa Cook Fest sa Binalonan, Pangasinan. Tunghayan sa report.
Ang paborito at kilalang pagkain sa Binalonan, Pangasinan na longganisa, hindi lang pang-ulam. Ginawa nito ng kakaibang twist para pang-merienda rin. Ito ang tema ng Binalonan Longganisa Cook Fest na bahagi ng selebrasyon ng Tourism Month sa bayan. Ang grupong ito, Suman Longganisa ang panlaban. Unang ipinrito sa mainit na mantika ang longganisa habang iniluluto ang malagkit na bigas na may gata. Haluan ito ng itlog maalat, pagsasamahin ng mga sangkap at ilalagay sa dahon, saka isasalang sa lutuan ng 45 minutes. Opo, masarap po. Kaya po namin, ito ang present po namin ngayon. Healthy longganisa sa bulaklak ng kalabasa naman ang naisip na merienda ng grupong ito. Kung hanap mo ang classy longganisa dish pero nagtitipid, subukan daw ang zucchini parmigiana with Binalonan longganisa. Pag titignan nyo po, para ang social lang po, pero kapag sa titignan po sa ingredients, sulit po at pasok po sa budget. Ayon sa lokal na pamahalaan, mas mapapalakas ang industriya ng longganisa sa ginanap na Cook Fest. Plano rin kasi ng LGU na i-export ang Binalonan longganisa. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Australian government nagbabala sa bushfire dahil sa nararanasang heat wave. At mga residente sa Volos, Greece, dismayado sa lokal na gobyerno matapos muling bahain. Tunghayan sa Globalita. Dahil sa tumitinding heatwave sa Australia, puspusan ngayon ang monitoring ng fire department para balaan ang publiko sa posibleng bushfire incident. Kalimitan daw itong nangyayari kapag nakakaranas ng 36 degrees Celsius na init ang lugar, lalo na sa matataong lugar gaya ng New South Wales. Ayon sa State Emergency Service Minister, ipinatupad ang total fire ban sa 9 na lugar para maiwasan ang insidente ng sunog. Lalo't inaasahang titindi pa ang nararanasang heatwave dahil sa El Nino. Makapal na putik ang iniwan matapos manalasa ang Storm Elias sa Agria Village sa Volos, Greece. Dahil sa pag-apaw ng ilog dulot ng matinding buhos ng ulan, maraming sasakyan ang tinangay ng baha at nalubog sa putik. Ito na ay ikalawang beses na binaha ang lugar dahil sa magkasunod na bagyo kung saan hindi bababa sa 16 ang nasawi. Nakatikim naman ng batikos ang gobyerno mula sa mga residente dahil daw sa mabagal na pag-aksyon sa nararanasang baha sa lugar. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. The Voice Generations, tuloy ang pasabog na performances sa bagong time slot tuwing Linggo, 7:35 p.m. Tunghayan sa report. Tuloy ang pasabog na performances sa The Voice Generations. Sa bago nitong time slot, mas tumindi ang biritan lalo't kumpleto na ang miyembro ng bawat team ng coaches. Ang parokya ni Chito, Team Believe, Jules Squad at Spellbound. Sa round na ito, matira ang magaling. Dahil sa head-to-head performances, may mga malalagas na grupo. Abangan ang world-class performance ng makabagong henerasyon sa The Voice Generations Linggo, 7:35 p.m. sa GMA. Betty. Para mabawi ang pagtingin ni Carding na ginagampanan ni David Icauco, gagawin ang lahat ni Betty na ginagampanan ni Faith Da Silva para makuha ang simpatsya nito. Dahil desperado, idadamay pa niya dito si Dino na ginagampanan naman ni Barbie Forteza para magpagawa ng painting at pagselosin si Carding. Pero si Carding, mas lumabas ang concern kay Dino. Tutukan ang kapanapanabik na eksena ng maging sino ka man 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Meatballs o bola-bola ng Pinas pasok sa top 50 best meatballs in the world ng Taste Atlas. Silipin niyan sa report. Saucy at meaty. Ang appeal at lasa ng pagkain na yan pasok sa listahan ng food database na Taste Atlas. Walang halong pambobola. Nasa top 50 best meatballs in the world talaga ang bola-bola ng Pilipinas. Isa sa mga best seller sa karinderya ni Christine ang sweet and sour meatballs niya. Kaya siya laging hinahanap at binabalik-balikan at saka parang halos everyday nasa menu namin siya. Mixed with veggies, paborito nga raw itong binibili ng mga estudyante pambaon sa eskwela. Budget-friendly na, masustansya pa. Nakikipagsabayan sa ibang version ng meatball sa ibang bansa. Nasa number 46 sa latest tally at may audience rating na 3.4. As Pinoy, parang magiging proud ka, tapos parang may inspire ka palalo maggawa
at pasarapin yung meatballs na tinitinda mo. Ang meatballs o Pinoy bola-bola, karaniwang gawa sa pork giniling. Pwedeng fried o may sabaw. Patunayan ang sarap ng mga pagkaing Pinoy, patuloy na gumugulong all over the world. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang buwan pa bago magpasko pero sa Pampanga may Christmas feels na dahil sa iba't ibang Christmas pasyalan. Christmas is in the air na sa Pampanga na tinaguri ang Christmas capital of the Philippines. Ramdam na ang simoy ng Kapaskuhan sa bayan ng Guagua kung saan atraksyon ngayon ang bagong bukas na Christmas pasyalan. Ito ang Christmas Land kung saan dama na ang saya ng Paskong Pinoy. Dito makikita ang giant Christmas tree na sinabitan ng mahigit 15,000 Christmas lights. Meron din ditong iba't ibang atraksyon gaya ng Tunnel of Lights, Christmas Display, Christmas House, Christmas Statue at gift boxes. Walang maaaksayang sandali ang mga mamamasyal dahil tiyak daw na mag-i-enjoy ang lahat, lalo na ang mga bata. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. New technology is not good or evil in and of itself. It's all about how people choose to use it. By David Wong. At dahil gutom ka na, gutom tayo pareho, partner, sabay balikan natin yung napakasarap na meatballs. Pantakin mo? Oo. Top 50 best meatballs in the whole wide world. At walang halong bola, sabi At nga. walang halong bola. Na masarap ang bola-bola. Pero wag magpabola. Sabi ko. Ay, masarap talaga ang meatballs. Isa rin yan sa paborito ko, partner. Oo. Lalo kung may gulay. Masarap nga eh. Saucy. Nakaka-saucy ang meatballs. Masarap ihanda sa Pasko yan. Oo. Speaking of Pasko, partner. Mga kapuso, 84 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si John Ponsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.